Magandang araw po sa inyo lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin just in. Paktay na Senator Amy Marcos nilaglag ang Speaker Tamba. Tanggal na sa palasyo. Yan, Duterte nakusahan, PBBM. Yan mga karibin natin. Ang ating alamin mula po rito sa channel ni Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapang-subscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng na-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review at eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Si Pangulong Duterte po ay sinagot na po yung binato sa kanya no na tanging paliwanag no, hindi po uubra na panay lang po atake sa mga Duterte. Wag po kayo alam nyo sa totoo lang hindi naman tayo mga bulag, hindi naman tayo mga tayo po ay nakita naman po natin no kung ano po ang ginagawa sa mga Duterte. Mula po dun sa inisyo nila na CIF ni Sara Duterte hanggang kay Pulong, hanggang pag-iimbita muli sa ICC. Sobra-sobra naman. Sa tingin niyo ba yung Duterte wala pong kakayahan? Yun na nga no? Tingin niyo pwedeng sipasipain na lang yung mga Duterte, no? Hindi po ubra na hindi po rumesbak ika nga. Ibig niyo sabihin ang mga Duterte hayaan na lang nila yung mga bumira ng bumira sa kanila. Kayo naman, no? Kahit naman po siguro sino, hindi po hahayaan na dapat po talagang meron ding pong balik yan, no? Bubueltahan din po sila. At ito na nga po yung buwelta na yun. Okay, pero bago po natin talakayin yan, no, na nakakatakot po, itong kung magkano po yung naggastos nila sa walang silbing rally. Bakit po walang silbi? Alam niyo po supposedly, yung rally po ng Bagong Pilipinas po, Bagong Pilipinas, I mean, ay para po yan sa magkaroon po ng impact yung pamamahala. How much Malacanang spent for Bagong Pilipinas Rally. Ito po hindi po sa atin galing to. Galing po to sa Rappler. Ayan po, 15,900,000 rental of tech equipment, printed collateral 265. Total po 16 million. Meron pa po. 16 million plus 29,290,000. Yan na pala. 29 million. 29 million po yung ginastos. Para saan po? Yan po para i-project nila na maganda yung Pilipinas. Alam po ninyo, hindi panalo na po kayo. I think mga karibin natin, no, kaya po nila, ito, opinion lang po ito, kaya po siguro nila sila bagong Pilipinas rally, mga karibin natin, para tapatan po yung prayer rally ng mga Duterte supporters sa Davao, di ba? Para hindi pag-usapan yung mga Duterte, yung rally nila sa Davao. Pero nabaliktad tuloy mga karibin natin, no? Mas lalong pinag-usapan po yung mga Duterte dahil po sa rallying yun, no? Mas pinag-usapan siguro kung gusto lang nilang takpan or something na di ba? Hindi mapansin sana yung rally sa Davao, di ba? Kaya sila Bagong Pilipinas rally. Nako. Nagkamali po sila, Yung mga tao halos di ba? Mas gustong-gustong panoorin si dating Pangulong Duterte kaysa po sa mga ito, di ba? Nakakalimutan po ng administrasyon na ito na sila po ang nanalo. No? Tapos na po yung eleksyon. No? Yung mga kahakot-hakot, maski po sila, nagagalit na po sa inyo, pati po sila Ted Filon. Kahakot-hakot po. Akala nyo nakakatuwa yung ginawa ninyo na kahakot-hakot na rally?
Alam niyo po, ang tunay na rally, ito pong dito sa Davao, nasaksihan ko na naman, no, yung mga tao, nakasampay dito sa mga labas po ng, kasi siyempre, gugwardyahan mo naman ng bakod yung pwesto ng ng dating Pangulo at ng iba pa, no? Ang dami po talaga, hindi, palagay na natin na mas marami po kayo sa Quirino Grandstand kasi hindi naman po paramihan yan. Patindihan po ng impact. O, sino po ba yung pinag-uusapan hanggang ngayon? Yung po bang laman nung bagong Pilipinas Rally? Hindi ko nga po alam kung ano pinag-usapan dun. Wala pong kadating-dating. Ang pinag-usapan po yung mga speeches hanggang ngayon ng mga Duterte. At hanggang ngayon, sinasagot-sagot nila yan. Okay. Okay na po yan. Yan. Papaliwanag po natin yan. Talagang gano'n, pag hindi kayo supporter, ang makikita nyo po ay kamalian. Wala po kayong makikita pagkakamali kay Tambaluslos dahil supporter kayo ni Tambaluslos. Ganun lang naman po kasimple. Kahit po pagbintangan ni Tambaluslos yung pamilyang Duterte ng kung ano-ano, hindi niyo po makikitang mali yan. No? Kaya po hindi po kami nag-expect na makikitaan niyo po ng tama. Pero ang tanong, ilan po ang sumusuporta kay Tambaluslos at ilan ang sumusuporta kay Pangulong Duterte at sa kanyang mga anak? Yun po ang tanong dun eh. Dahil tayo po ngayon ay demokrasya. Ang demokrasya So, yun nga po mga karibian, sinasabi nga po na maluloko ninyo ang iilan, no? Pero hindi ang karamihan. So, yan po ang lumalabas mga karibian natin. So, may mga nabudol na naman, ha? Yung mga umattend sa bagong Pilipinas Rally. Sana hindi po kayo nabudol, di ba? Kasi yung mga umattend sa sa Davao, talagang hindi po yun nabudol, ha? Kusa po yun. Yung iba nga, si Sir Badong Aratilis nga, di ba? Personal na pamasahe niya. Walang ibinigay na ni Singkong Duling ang mga Duterte para lang makapunta doon. Pero dito sa bagong Pilipinas Rally, sinasabi di umanong naghakot. Nako. po ay rule of majority. Di ba? Papasok kayo dito. Ayaw nyo naman palang pakinggan yung gusto sabihin ko. Million po ang page sa Facebook. Million din po ang page sa ang channel na YouTube. Pwede po kayong mamili. No? Hindi po to pilitan. Tapos na po tayo sa pamimili. Panahon lang po na eleksyon yun. Tapos na nga po eleksyon, nangangampanya pa yung Pangulo nyo. Gumagastos pa sa rally. Oh, imagine niyo. Ang kinakailangan wala pong amount na rally, ang makakatumbas. Yun nga po mga karibian natin nakakapagtaka. Bakit po sila nag-rally? Di ba? Pwede namang sabihin yun sa SONA. Di ba? O, sa SONA po mga karibian natin, pwede lang sabihin yung mga gusto nilang sabihin na nagawa nila. Di ba? O, ito lang tanong mga karibian natin. Yang bagong Pilipinas Rally ba gastos ng gobyerno? 'Di ba? Baka gastos yan ng gobyerno, nako ha. May tax din po kami. Wag niyo naman pong gamitin sa mga ganyan, nako. Yung mga tax natin. Ito ay opinion lang, hindi naman natin sinasabi na talagang may pera ng gobyerno yung ginamit diyan sa bagong Pilipinas Rally na yan. Nagtatanong lang po, baka lang ng paglilingkod. Nagre-real talk tayo dito Sasabihin nyo, ganun talaga. Kung ako po ang gobyerno, ang inaasahan po sa akin, hindi po yung mas malaki ang rally ko kaysa sa rally sa Davao. Kung ako po ay gobyerno, ang rally, ang ine-expect po sa akin, ay yung paglilingkod ko. Yung paglilingkod. Di ba? Dapat ang nakikita nyo na ang pinagtatrabahuan ng gobyerno lagi, kahit na sino pa namumuno, paano siya nagtatrabaho bilang gobyerno? Nararamdaman ba? Hindi po yan pagalingan ng tokis. Panahon lang po yan ng eleksyon. Pag nanalo ka na, ang sinusukat na, hindi na yung dami ng madadala mo sa rally. Putya, talagang dadami yung rally nyo. Sino ba yung sila Andrew E. at mga sikat na personalidad yan? Dito kay Digong, wala nga akong kilala sa mga kumakanta. Mga Davao-based lahat.
Okay, balik po tayo, no? Punta na po tayo rito sa nanghihinayang ako kasi gumagastos pa rin sa rally tapos na eleksyon. Ano po ang mahihitan niyan? Pag umattend ka ng rally, sisigla ka uli. Bakit? Tapos na yung pagsigla mo dahil nakita mo na ito yung iboboto kong kandidato. Di ba? O, wala pa po tayo riyan. Kulang kayo. Wala pa po tayo sa paghiwalay ng Pilipinas. Kulang kayo. Baka pag tinalakay ko sa inyo to, matulala kayo na posible pala. Okay. Balik po tayo rito. No? Yung, kita nyo po to. Hindi po na pwede kasi tinatanong po siya. Alam niyo po yung style ni PBBM dati na Dehin Bokiki. Hindi po yan po pwede sa lahat ng panahon. Kinakailangan yung sumasagot din siya. Katulad niyan, fentanyl po ang sinagot niya. Sa tirada ng mga Duterte, fentanyl po ang sinagot ni PBBM. Immune sila eh. No? Immune sila. Akala ni Romualdez. Siyempre, mas matalino sa atin yung Duterte. Mga Duterte. Tayo, tinutukoy lang natin si Romualdez eh. Yung mga Duterte, dahil sanay silang mamuno, alam nila yung command responsibility. Ang binakbakan kagad nila yung pinakapinuno. Hindi po yan immune ka. No? Yung lahat ng tauhan mo, panay kapal pa ka ng ginagawa. Tama yung inuugat ni Duterte, tama yung sinasabi ni Duterte. Ang sabi ni Duterte, kaya kayo nagchat-chatcha, kaya kayo nag-People's Initiative, kaya kayo mag-charter change, ay para mag-penetrate pa kayo sa power. Ito po ang sagot ni Pangulong Duterte. Maganda eh. Alam niyo naman mga Duterte, ito po, hindi na po ito pwedeng baliwalain. Duterte bears PBBM to take drug test. Yan po ang pamagat nitong Mindanao News. No? Ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, yung fentanyl po ay nereseta. Nereseta sa kanya ng doktor. Sinabi niya po kung sinong doktor niya, saan nereseta. Malinaw po, no? Malinaw po yung na ito po ay galing po sa doktor. Pero sinabi niya rin po na tapos na po yung paggamit niya ng kasi magaling na siya. Yun po kasi yung na-aksidente, sobrang sakit siguro, neresetahan siya nung thank you very much kay Snipe TV sa 37 pesos na pangkape. Neresetahan po siya ng fentanyl. Patch lang po, hindi po yan yung hindi po yung iniinom, no? Yung patch patak, correct. Maganda yung paliwanag nito si parang salon pass. No, patch lang. Yung pala ibig sabihin ng patch. Iniisip ko. Parang salon pass po. Ngayon, nung magaling na po siya, no? Hindi na po siya gumagamit. Kasi prescription drug eh. Alam niyo po ang prescription drug, pati po yung petsa. Nakalagay po kasi doon, sa mga hindi po nagkakasakit, paliwanag lang natin ng konti. Pag sinabing prescription siya, nakalagay doon kung 7 days mong gamitin yung prescription drug. Nakuha nyo? Yun po yung ibig sabihin nun, no? Kung 7 days pong gagamitin yung prescription drugs, after 7 days, hindi ka na makakabili. Kaya another prescription na. Yun po yung ibig sabihin ng prescription drug. Kaya po, pwede nyo namang interviewin yung doktor. Ayan po, very open po si Pangulong Duterte. Interviewin nyo. Sinabi rin niya po kung saang ospital. Very open po yan. Yung So yan mga karibin natin, talagang wala po yung nila, panlaban nila na yung gamot ni mahirap lang basta painkiller mga karibin natin, di ba? Hindi kinagat ng taong bayan yung gusto nilang iparating na parang ganun din, di ba? Na addict itong si di ba? Si PRRD dyan sa painkiller na yan, di ba? At yan nga po, ano bang masama sa sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Wala naman siyang sinabing Totoo lang po yung sinasabi niya dun sa rally na yun. So yun ba yung epekto ng painkiller na yan? Abay, kung yun ang epekto ng painkiller na yan, sige, bigyan nyo pa si PRRD ng painkiller na yan, di ba? Naano ko nga may napanood ko kanina, di ba, na sinasabi niya, yung painkiller ni PRRD versus Kokani, di ba? Ni PBBM.
O yung kay PRRD, regulated yun, mga karibin natin ha. Kasi piniprescribe nga ng ano eh, diba? Dito kay PBBM, ano? Wala eh, hindi niya sinagot yung tanong. Yung, di ba, tanong ng reporter eh. Di ba? Hindi niya po sinagot. So, ano ba? Silence means yes? Yan mga karabin natin, opinion lang po ito. Nako. Ano man po ang inyong opinion, i-comment na po sa baba para tisalam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po.